Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy, bagong balita lang kanina lamang ito, PBBM ay pinasinayaan ang pagkomisyon ng dalawang barko natin, ang BRP Miguel Malvar at ang BRP Albert Mahini. At ang napakaganda nito ay ang mga barkong ito ay komisyon na magsisilbi sa Philippine Navy. At hindi lang yan, ang mga barkong yan ay moderno at fitted yan, loaded sa mga makabagong dapat ilagay sa mga pandigmang barko na katulad niyan, mga frigates at itong isa pang klaseng maliit na tinatawag na corvette, ang BRP Albert Mahini. Pero mamaya sa isa pang video clip ay makikita natin dito na nagsalita ng maganda si VP Sara, parang bati na sila ni PBBM, kaya abangan natin in a little later on. At atin muna panuorin ang video courtesy sa atin ng Dili Radio Serbisyo. Ang serbisyo, dalawang makabagong barko ang opisyal na pinasinayaan ng Philippine Navy ngayong Martes kasabay ng pagdiriwang ng kanilang 127th founding anniversary na pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. Kabilang sa mga bagong barko ang BRP Miguel Malvar, isang multi-role frigate na may kakayahang anti-ship, anti-submarine at anti-aircraft warfare, at BRP Albert Mahini na siya ring kauna-unahang locally assembled missile-capable patrol vessel ng bansa. Ang BRP Miguel Malvar ay bahagi ng 28 billion pesos na kontrata sa South Korea para sa dalawang guided missile corvettes. Samantalang BRP Albert Mahini ay bahagi ng Acero-class fast attack interdiction craft na ginagamit sa coastal defense. Ayon sa Navy, ang mga bagong barko ay magpapalakas sa kakayahan ng bansa sa pagtugon sa maritime threats at sa pagtataguyod ng seguridad sa rehiyon. Ayan, so dapat lang na pagtibayin at bumili pa ng maraming ganyan, mga frigates at corvette, maliliit lamang yan. Dapat nga meron tayong destroyer, pero ang destroyer ay napakamahal niyan. Yung ano nga lang, Miguel Malvar at saka yung isa ay 28 billion na daw. 28 billion. Grabe, ang mahal-mahal naman yan. Kung destroyer pa, di ba ang destroyer mas malaki yan, 3 times the size of a corvette, ay nako, kung yan ay 28 billion, siguro ang destroyer ay times 2, di ba? Nasa 60 billion pesos. 60 billion, malaki na yan. Pero maliit pa rin yan sa sa confidential fund ni BP Sara, maliit pa rin yan. Kaya kung hindi lang ang pera ng Pilipinas, hindi lang nalagay sa mga bulsa ng ibang politiko, ibang politicians, sintabi doon sa talagang mga mababait, di ba? Katulad ni Manny Pacquiao, hindi yata nagkurakot yan kasi mayaman, di ba? Pero yung iba kasi ay yumaman dahil sa politika. Si Manny Pacquiao ay pumasok sa politika ng isa ng bilyonaryo. Kaya hindi na kailangan magnakaw pa. Pero kung yung mga biglang yumaman lang dahil sa pagiging congressman, senador, ayun yung mga politiko na nagwawaldas ng pera natin. Imbis na ibibili sa mga ganito, dapat kasi ay voluntary ang mga senador saka congressman, yung kanilang pork barrel ay dapat kalahati doon ay ibigay sa sa budget ng modernization of the AFP ng Armed Forces. Para hindi na tayo gulat-gulatin ng China, di ba nakita nila 3 lang yung barko natin na bago 3 lang, merong isa hindi pa dumating, nandun pa sa South Korea. 3 lang, at yung iba ay panahon pa ng World War II kupong-kupong pa. Kaya kawawa. Kaya nga tayo ay minamaliit ng China dahil wala nga tayong capabilities sa dagat. Pero nandiyan naman si Uncle Sam, di ba? Nandiyan ang Amerika na palaging nagprotekta sa atin. Kaya kudos kay Donald Trump ngayon. Na maganda ang ni Donald Trump ngayon. Mamaya ay meron tayong i-vlog ko tungkol sa pagbisita na naman ni Donald Trump galing sa Saudi, ay pumunta siya ng ngayon, United Arab Emirates, at napakaganda talaga ng pag-welcome sa kanya doon, parang sobra pa sa hari
Bilib na bilib talagang taga Middle East. Yung mga oil tycoons dyan, yung mga hari ng bansang Middle East na mayayaman, katulad ng United Arab Emirates, sa Dubai, Saudi Arabia. At ngayon, merong bagong sasali sa kanila yung Syria ay magiging demokratiko na rin, katulad ng Saudi. At kapanalig na ng Amerika, automatic. Alright, ngayon ito yung pangalawang paksa natin sa vlog na ito. Bakit kaya biglang bumait si BP Sara ngayon? Nagsasabi siya na congratulations sa Philippine Navy sa 127th founding anniversary at sana daw ay pagtibayin at pagandahin pa ang pagbabantay sa karagatan. Anong karagatan ba ang babantayan? China Sea ba? O WPS? Ngayon lang to nagsalita na na parang pro government siya eh. Noon ay palagi niyang kalaban ang gobyerno, tapos wala silang imik tungkol sa WPS. Wala talaga. Kahit isang word, isang salita, walang binitiwan sila Digong at Duterte noong nalaman na natin na inangkin na ng China ang WPS. Tapos ngayon sasabihin niya na congratulations sa Philippine Navy. Baka baliktad. Baka gusto niya sabihin na wag na kayong magpatrolya diyan sa karagatan kasi sa China yan, amin na yan. Baka baliktad, di ba? Hindi nangingilabot eh. Hindi tumatayo yata yung mga balhibo niya o baka tumatayo yung mga buhok niya nang sasabihin niya na congratulations sa Philippine Navy. Ayaw nga nila na magkaroon tayo ng modernong Philippine Navy. Ayaw ng mga Duterte na ipaglaban natin ng WPS, ibigay lang yan ng kusa sa Amerika. Huwag tayong bumili ng mga barko, ng mga pandigma. Huwag tayong lumaban sa China. Automatic ibigay. Ngayon sabihin niya na congratulations sa inyong mabuting gawain sa pagpatrolya sa WPS. Hindi dapat sabihin niya yan. Sabihin niya na huwag kayong magpatrolya dahil baka matakot ang China at ayaw na magsuporta ang China sa amin. Yun ang dapat sabihin niya, di ba, mga kababayan? Ano sa palagay nyo? Hindi magandang pakinggan eh. Kasi nasanay tayo na sila ay pro-China at nagsalita sila palagi pabor sa China. Ngayon, kung i-congratulate niya ang Philippine Navy sa pagpatrolya sa WPS, sa pagdepensa sa WPS, ibig sabihin ay anti-China na siya, di ba? O ano na namang gimmick yan? Gimmick na naman yan. Kasi may nadinig ako kay PBBM sa kanyang isang itong podcast ni PBBM na nagsasabi siya kay Lacson na pwede siyang magipagsundo sa mga Duterte para wala ng gulo. Baka nagkasundo na nga, di ba? O baka nagkausap na, kaya ito, nag-iba ang tenor ni BP Sara dito. Pakinggan natin. Ito yung video courtesy ng UNTV. Sa selebrasyon ng ika-127 anibersaryo ng Philippine Navy. Sa isang video message, sinabi ni VP Sara na buong puso nating parangalan at pasalamatan ng hukbong dagat ng Pilipinas at kinilala ang kanilang serbisyo sa loob ng maraming dekada para ipagtanggol at protektahan ang ating karagatan. Sa huli, pinasalamatan nito ang serbisyo at walang sawang pagmamahal sa bayan ng hukbong dagat ng Pilipinas, lalo na ang kanilang tungkulin na pangalagaan ang ating teritoryo laban sa anumang banta sa seguridad. Ito, buong puso nating parangalan. Buong puso ha. Ngayon kung marinig ka ni Xi Jinping niyan, ay magalit sa'yo si Xi Jinping. Magalit yung Xi Jinping sa'yo, BP Sara Mau. Kasi you sounds like you're a pro PBBM. Sounds like pro administration. Nag-congratulates ka sa Philippine Navy, wag ka na mag-congratulate dahil alam ko labag yan sa kalooban mo. Dahil nga kayo'y pro-China, pareho kayo ni Marcolita eh. Walang WPS, yun ang motto nyo eh. Walang WPS, kaya ipatanggal nyo na lang yung label ngayon na merong nakalagay na WPS dyan sa Zambales, sa karagatan ng Zambales at Palawan. Yun ang sabihin nyo na tanggalin ng Google. Hindi yung i-congratulate nyo pa yung
Philippine Navy. Tapos nang nag-congratulate si PBBM kaninang umaga lamang. At nandoon si PBBM sa mga barko, nandoon, nagipagkumustahan sa mga komodor ng Philippine Navy. At ikaw, wala ka doon eh. Tapos nandiyan ka sa opisina mo, klarong-klaro nandiyan ka sa opisina. At hindi bagay sa iyo magsabi na congratulations sa Philippine Navy dahil alam namin, alam ng bansang Pilipinas na wala kang puso, wala kayong puso sa WPS dahil ang WPS, Palawan, Zambales ay probinsya ng China. Ayon yan sa ama mo. Ama mo ang nagsabi niyan mismo. At naglagay pa kayo ng mga tarpaulin sa mga tulay ng Metro Manila na Philippines is a Chinese province. Totoo yan. Na-vlog ko na yan noon. Pero gayon pa man ay sana magkasundo. Pero kung magkasundo, anong mangyari? Yun ang tanong. Kung magkasundo ang PBBM tsaka Duterte, ay doon na ako sa Pinklawan. Diba? Alangan naman na kung magkasundo ang PBBM at Duterte, sigurado Duterte ang dominant. Diba mga kababayan? Kaya lipat na ako. Kung ganun, 2028, iba ang suportahan ko kung ganun. Na kapag nag-merge itong dalawa o nagkabalikan, ayoko na kasi ano na yan, ang maghahari diyan ay mga Duterte kasi talo nila si PBBM kasi masyadong mabait si PBBM. Kung ganon, di ba? Alangan naman na susuporta ako sa mga Duterte. Alam naman natin ang mga kalooban yan. Kaya, baka magbago na rin ako by 2028. Ay magbago na rin kayo kung ganon. Ay talagang talo si PBBM nitong mga Duterte. Kapag siya dito, ariglo. Walang mangyayari sa Pilipinas. Matutulad din noong 2016-2018. Matutulad. Imagine niyo kung magkasundo sila, si VP Sara magiging presidente. And then yung mga siblings, si Pulong at Baste ay magiging mga senador na, mga Speaker of the House, at yung kanyang apo na si Rigor ay magiging senador na rin. Ay naku, Ginoo, Diyos ko. Kung ganun, ay paubayan na natin sa mga Pinklawan yan. Magagaling na mga politiko yung mga Pinklawan. Hindi nga lang yan madaldal. Kaya kung ganun, ay naku. Sa akin lang, dapat ipaglaban ni PBBM ang kanyang stand. Kung magipagsundo siya, magipagsundo lang. Pero hindi yung papayagan niyang babalik muli, hahawakan ng Pilipinas, di ba? Yun ang masama. Kapag ganun ang mangyari, na si PBBM ay masubdue, matatalo nitong puwersa ng Duterte, ay lipat na tayo mga kababayan doon sa isa pang matapang na talagang mga totoong politiko. Ito yung mga grupo nila noon, di ba? Alam na natin yan. Walang ibang puwersa na pangalawa na maganda sa PBBM force. Ang pangalawa diyan na grupo ay ang Pinklawan, wala nang iba. Alangan naman na ang DDS. Kaya kung mag-submerge ang PBBM, ay papayag ba kayo mga loyalista na makipagsama kayo sa DDS? Naku, magiging gunggong kayo niyan. Ako hindi ako makipag-submerge diyan kung ganyan. Kung ganyan ang mangyayari. So pag-isipan nyo mga kababayan, kung totoong makipagbati si PBBM, and then hayaan niya na kontrolin ng mga Duterte ang Pilipinas, saan na kayo papanig? Diba? Doon tayo sa puwersa na medyo malinis. Malinis na puwersa na pangalawa sa puwersa ni PBBM. Hindi lang doon mapunta sa mga diba? Sa mga team lagim na yan, ang Pilipinas. Alright, kaya pagdasal natin na si PBBM pa rin, PBBM, hanggang 2028, at hindi siya makontrol nitong mga Duterte, kasi meron nang umuugo ngayon na magkaroon daw ng reconciliation si PBBM at ang mga Duterte. Kaya yun ang hindi magandang balita para sa akin, hindi maganda na balita. Yan, imbis nakipaglaban tayo kay PBBM, ngayon makipagbati siya. Kung babalik ang mga yan,
timlagim na muli ang Pilipinas. Nasa ano naman tayo, klima ng kadiliman. Patay ang mga ano niyan. Marami na namang matutukhang. Di ba mga kababayan? Ano sa palagay nyo? Alright, tapusin natin ang video. Ito, magsalita na ang Reyna, oh. At pasalamatan ang hukbong dagat ng Pilipinas. Sa maraming dekada ng inyong paglalayag, kayo ay nananatiling matatag na haligi ng sandatahang lakas at matapang na tagapagtanggol ng ating karagatan. Kaya maganda sana pakinggan yan eh. Napakagandang pakinggan yung sinabi niya pero binasa niya eh. Nakikita niyo, binabasa niya eh. Binabasa niya lang yung sinasabi niya. Ayan o, tingnan niyo yung mata. Binabasa, hindi ang galing sa kanyang kalooban. At bukal, I make that kontra sa kalooban ni BP Sara ang sinabi niya na itong salamat sa Philippine Navy sa pagbabantay sa karagatan. Ay baka mali ang sinabi niya, dapat sabihin niya, huwag na kayong magpatrolya sa karagatan kasi matatakot ang mga inchik. At huwag na kayong bumili ng magagandang barko kasi baka matatakot ang mga inchik na papasok sa WPS. Yun ang dapat sabihin eh. Hindi yung magiging pro-administration eh. Palaging kinakalaban niya eh. Ngayon, she sounds like a pro-administration politician. Actually, vice president siya eh. Dapat pro-government talaga siya. Pero, nakikita naman natin, binabanatan niya eh. Sabi niya, gagawa siya ng pinakamatinding oposisyon na grupo sa Pilipinas ngayong 2028. Ito yung sabi ni BP Sara eh, nagagawa siya ng strongest opposition of them all pagkatapos nitong eleksyon. Kasi nanalo siya eh, marami sila nanalo sa Davao. So sa kanila pa rin yung Davao, South of Mindanao, sa kanila yun. Pero dito sa Visayas ay medyo neutral. And din pagdating Luzon, of course, baluarte yan ng Pinklawan at mga loyalista, kaya wala na sila doon. Ang akin lang sana ay yung mga opisyal na mayroong moralidad. Yun lang, may moralidad at saka ang pag-iisip ay hindi yung parang nagbabago-bago, parang bipolar na pag-iisip. Napakahirap kapag ganun ang ating mga opisyal, mga kababayan. Alright, so kung magpaalam na ano ang salubin nyo sa ating balita ngayon na si PBBM ay papayag na magipagsundo sa mga Duterte at si BP Sara ngayon ay parang nagpabango, parang pro-government na ang kanyang actions na magkikita natin. Yan ba ay mga kaplastikan? Pampolitika ba lang yan? Paki-comment sa ating comment section. Ako'y magpaalam na, maraming salamat sa lahat at sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi tayong updated sa mga bagong uploads. Maraming salamat.